Isang kamangha-manghang kuwentong halos hindi mapaniwalaan ang nangyari sa kaisa-isang anak na babae ng isang Qatari magnate. Lumaki sa karangyaan at luho, isang bata na nakukuha ang lahat ng gusto at nagagawa ang lahat ng gustong gawin. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang ugali ng dalaga at nang makita ng mga magulang ang kanilang anak na naging ganap na ibang tao, sila'y lubhang nagulat. Sa simula, nagalit sila at nagtaka. Baka ba ang kahirapan ay nakakahawa? Ngunit mas nakakagulat pa na ang lahat ng pagbabagong ito ay naganap lamang sa maikling panahon ng 3 taon na siya'y nanirahan sa Pilipinas. Ano ang nangyari sa kanya sa Pilipinas at ano ang nagdulot ng ganitong ganap na pagbabago sa kanya? Ngayon, pakinggan natin ang pambihirang kuwentong ito. Huwag na po ang limusin. Sumakay na lang po ako sa tren. Nang makita ko ang mensaheng ito, labis akong nagulat at muntik ko nang maibagsak ang telepono. Tren? Sa aming bansa, iyon ang sasakyan para sa mga manggagawa, pero ang gustong sumakay ay ang sarili kong anak. Mahal, nabaliw na ba si Fatima natin? Ipinakita ko ang telepono sa aking asawa. Naghihintay kami sa aming anak sa eksklusibong lounge ng Doha International Airport sa Qatar. Ito ang unang pagkakataon na siya ay umuwi pagkatapos ng 3 taon. Nakahanda na ang isang malaking bouquet ng bulaklak na hawak ng isang empleyado. Ang itim na limousine ay nakaparada na rin sa labas ng paliparan. Perpekto ang lahat, ngunit may natanggap kaming ganitong kalokohang mensahe. Sa simula, hindi rin makapagsalita ang aking asawa. Pagkatapos ay tumawa siya, nagbibiro lang siguro ang bata. Ngunit dumating muli ang isa pang mensahe. Seryoso po ako, hindi ko na kailangan ng mga bagay tulad ng limousine. Sasakay na lang ako ng tren pa uwi. Halos ako'y lumuhod sa aking kinatatayuan. Gusto ng aming anak na gumamit ng pampublikong sasakyan at gusto pa niyang mag-isa, walang bodyguard. Ang subway sa Doha ay ginagamit ng mga karaniwang tao at tiyak na ito ay dahil sa Pilipinas. Hindi na sana natin siya ipinadala sa bansang iyon, sabi ko sa aking asawa. Bumuntong hininga ang aking asawa. Umuwi na lang tayo, mahal. Wala nang silbi ang paghihintay. Matagal na naming hinintay si Fatima. Ngunit sa huli, kinailangan naming umalis sa paliparan at iwanan lamang ang isang bodyguard. Umuwi kaming walang kasama. Tinitingnan kami ng mga tao ng kakaiba. Mukhang nagulat sila na hindi namin nasundo ang aming anak. Umupo ako sa sala, balisa, at tinitingnan ang orasan. Lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay 2 oras. Biglang tumunog ang doorbell at binuksan ng katulong ang pinto. Nandyan si Fatima. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas o may dalang designer bag, kundi nakasuot lamang ng simpleng jeans at puting t-shirt at may dala lamang na isang maliit na maleta. Nandito na po ako, itay, inay, magalang nabati ni Fatima. Pagkatapos ay hinubad ang sapatos at inilagay ang mga ito ng maayos sa isang sulok sa pasukan. Isang katulong ang lumapit upang tulungan siyang dalhin ang maleta. Ngunit umiling si Fatima. Ayos lang po, kaya ko na po. Sa sandaling iyon, hindi ko na malaman kung panaginip ba ito o totoo. Ang Fatima noong una ay hindi man lang kailanman nagdala ng sarili niyang handbag. Pumasok siya sa sala ng natural at umupo sa aming harapan. Kumusta sa Pilipinas, anak? Tanong ko nang may pag-usisa. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. Ang ngiting iyon ay tila napakatotoo. Isang ngiting dalisay na walang anumang layunin o pagkukunwari. Marami po akong natutunan, inay. Sobrang dami na mahirap ilarawan sa salita. Tiningnan ko nang mabuti ang mukha ng aking anak, walang makeup, maayos na nakatali ang buhok. Ang pinakamahalaga, nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Ang dating kayabangan at kawalang katwiran ay tuluyan nang nawala. Kumusta naman ang tren, anak? Tanong ng aking asawa. Napakadali po. Mga 30 minuto lang mula sa paliparan papunta sa lungsod at nakita ko pa ang tanawin sa daan. At ang pinakamahalaga, huminto sandali si Fatima at ngumiti. Napatunayan ko po sa sarili ko na kaya kong gawin ang lahat ng mag-isa. Ito ba talaga ang prinsesa na puno ng kayabangan na umalis patungong Pilipinas 3 taon na ang nakalipas? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon dahil nagtataka ako kung paano nagbago si Fatima. Naaalala ko pa ang araw na nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas. Hayaan akong magsimula doon. Si Fatima ay isang tunay na socialite ng mataas na lipunan ng Qatar.
Mula nang ipanganak siya, espesyal na ang turing sa kanya at lumaki siya na laging napapalibutan ng mga katulong. Ang lahat ng kanyang hiling ay agad na tinutugunan. Lumaki rin ako sa ganoong kapaligiran kaya sa tingin ko, normal lang iyon. Maaga natuto si Fatima na huwag tumingin ng diretsyo sa mata ng ibang tao. Kapag nakikipag-usap sa katulong, bahagyan niyang itinataas ang kanyang baba, tumitingin sa malayo at gumagamit ng utos sa halip na direktang pakikipag-usap. Hindi siya nagsasabing, "Pakikuha po ako ng isang basong tubig," kundi, "Tubig," at agad na may magdadala ng tubig. Ang ganitong paraan ng pakikipag-usap ay karaniwan sa aming bahay. Isang araw, nagkagusto si Fatima sa isang P-pop idol na nagngangalang Josh Cullen. Kapag pumasok ako sa kanyang silid, musika lamang ni Josh ang maririnig. Matapos punuin ng poster ang kanyang dingding, nagpahayag siya na mag-aaral siya ng Filipino. Sa simula, inakala ko na isa lamang iyon sa mga pansamantalang interes ng isang dalaga. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Iyon ay noong ika-11 kaarawan ni Fatima. Inupahan namin ang pinakamagarang hotel, nagdaos ng isang engrandeng party, nag-imbita ng mga kaibigan, kamag-anak, at maging ang ilang miyembro ng pamilya ng hari. Perpekto ang lahat. Nang masaya na ang party, lumapit si Fatima at bumulong sa aking tainga. "Inay, maaari po ba nating imbitahan si Josh Cullen na pumunta dito? Kaarawan ko po eh." Nang marinig ko ito, natigilan ako. Imbitahin ang isang nangungunang idol sa bansa na para bang tumatawag para magpa-deliver ng pizza? "Fatima, hindi iyon posible. Napaka-busy niya." Agad na sumama ang muka ni Fatima. "Bakit hindi po? Problema ba ang pera? Sabihan niyo lang si Itay na bayaran sila, hindi ba?" Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Nagulat ako at napagtanto ko kung paano tinitingnan ng aking anak ang mundo. Sa mata ni Fatima, lahat ng bagay ay malulutas ng pera at lahat ng tao ay kayang upahan gamit ang pera. Noong gabing iyon, matapos ang party, nag-usap kami ng seryoso ng aking asawa. "Nakikita mo ba kung paano makitungo ang ating anak sa iba? Ang ugali niya ay para bang ipinanganak ang lahat para maglingkod sa kanya." Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang aking asawa ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. "Naaalala mo pa ba ang taong nakilala ko noong nagbiyahe ako para sa trabaho sa Quezon City? Ang CEO ng conglomerate na yon ay kumakain sa canteen kasama ang kanyang mga empleyado at kinuha niya ang sarili niyang tubig gamit ang sarili niyang baso at ang pinaka nakakabilib. Huminto sandali ang aking asawa. Ang kanyang anak na lalaki ay sumasakay ng LRT papunta sa eskwela araw-araw. Noong gabing iyon, nagpasya kaming ipadala si Fatima sa Pilipinas upang mag-aral. Ang layunin ay hindi dahil sa edukasyon, kundi upang matuto siyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Natural, umiyak at labis na tumutol si Fatima, sinabing ayaw niyang malayo sa kanyang mga kaibigan at bakit kailangan siyang ipadala ng mag-isa sa malayong lugar. Nang makita niyang determinado kami, ginamit niya ang kanyang huling baraha. "May pagkakataon po ba akong makita si Kuya Josh Cullen sa Pilipinas?" Pinigilan ko ang aking tawa at sinabi, "Sino ang nakakaalam? Ang Maynila ay hindi maliit na lungsod, ngunit kung swertehin ka, baka magkita kayo." At kaya, umalis si Fatima patungong Pilipinas. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya bilang isang ganap na bagong tao. Ang unang ilang buwan matapos umalis si Fatima ay tahimik. Sa tuwing dumadaan ako sa kanyang bakanteng silid, kumikirot ang aking puso. Ang mga tawag sa telepono ay maikli at malamig. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga kaibigan o buhay sa eskwela, sumagot lamang siya, "Mabuti po." Nagsimula akong magduda kung tama ba ang desisyon na ipadala siya sa Pilipinas. Nagpasya akong makipag-ugnayan sa host family sa Pilipinas at ang tanging sagot na natanggap ko ay tahimik siya ngunit unti-unting nakaka-adapt ng maayos. Inaliw ako ng aking asawa na kailangan niya ng oras upang masanay. Isang araw, nagpadala sa akin ng litrato ang bodyguard na inupahan ko. Nang makita ko ang litrato, napahinga ako. Sa litrato, si Fatima ay nakasuot ng uniforme ng estudyante, nakapila sa kantin ng paaralan. Nakatayo siya ng pantay-pantay sa taong nasa harapan niya at naghihintay ng kanyang turno ng natural. Ang pinakamahalaga, siya ay nakangiti.
isang ngiting tapat at walang anumang pagkukunwari. Sa tabi niya ay isang kaibigang Pilipino na nakikipag-usap sa kanya. Ipinakita ko ang litrato sa aking asawa. Tiningnan din niya ito ng may pagtataka at pagkatapos ay ngumiti. Nagbabago na ang bata. Pagkatapos nito, patuloy na dumarating ang iba pang mga litrato. Si Fatima na nagpaparaya ng upuan sa mga matatanda sa tren, bumibili ng inumin sa convenience store at hinahati sa kanyang mga kaibigan o maging ang pagpulot ng basura sa kalsada at itinatapon sa basurahan. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay tila napakanatural, hindi dahil sa may naguutos kundi kusa niyang ginagawa iyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang tumawag ako kay Fatima sa video call, nasaksihan ko ang isang kamangha-manghang eksena. Nag-iensayo siya sa isang speech competition gamit ang Filipino. Ang dating Fatima ay hindi kailanman gagawa ng mga bagay na may panganib na mabigo sa harap ng ibang tao. Isa siyang bata na hindi susubok kung hindi perpekto. Ngunit si Fatima sa video call, kahit na nadapa sa pagsasalita, ngumiti at nagsimulang muli. Tinatanong ko siya, ayos ka lang ba kahit nagkakamali ka ng ganyan? Simpleng sagot ni Fatima. Sa Pilipinas po, ang pagkakamali ay patunay na natututo ako. Walang sinuman ang tumuturing sa akin na isang prinsesa. Noong una po, galit na galit ako at nalulungkot, ngunit ngayon po, mas komportable na ako. Lumipas ang oras, 1 taon, pagkatapos ay 2 taon. Sa video screen lang namin nakikita ang aming anak. Hindi umuwi si Fatima sa Qatar kahit sa mga bakasyon. Sabi niya, maglalakbay siya kasama ang kanyang mga kaibigan o maglalaan ng oras kasama ang host family. Kahit na medyo nalulungkot ako, sa kabilang banda, patunay din iyon na nakaka-adapt ng maayos ang aming anak sa bagong mundo. Lumipas ang 3 taon at sa wakas ay nakatanggap kami ng balita na babalik na si Fatima upang maghanda sa pagpasok sa kolehiyo sa Qatar. At iyon ang araw na ito. Ang araw na tinanggihan niya ang limousine sa paliparan at sinabing sasakay siya ng tren pauwi. Sa hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang upuan. Nang maghain ng pagkain ng katulong, bahagya siyang yumuko at sinabing, "Salamat po." Nang makita ang pagtataka sa aking mukha, nagkibit balikat si Fatima. Sa Pilipinas po, karaniwan lang ang ganitong pagbati. Iyon po ay para maipakita ang pasasalamat sa pagsisikap ng taong naghanda ng pagkain. Noong gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, "Tama ba ang ginawa natin, mahal?" Tumingin ang aking asawa sa kalangitan sa labas ng bintana at sumagot, "Hindi ko pa alam, ngunit nagsimula na ang pagbabago." Kinaumagahan, maaga akong nagising at bumaba sa kusina. Nandyan na si Fatima, nagtitimpla ng kape. Ang coffee maker sa aming bahay ay mamahaling Italian brand na may maraming komplikadong button at dial, ngunit sanay si Fatima na gamitin ito. "Ang aga mo? Anak, anong ginagawa mo?" Tanong ko. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. "Ay, inay, gusto niyo po bang magkape? Sa Pilipinas po, ganito ang iniinom ko tuwing umaga." Tiningnan ko ng mabuti ang itsura ng aking anak. Maayos na nakatali ang buhok, walang makeup, nakasuot ng simpleng damit pantulog. Ang Fatima noong una, paggising pa lang ay magme-makeup at magsusuot na agad ng designer clothes. Nagdala si Fatima ng 2 tasang kape sa balcony. Umupo kaming magkatabi, sinasalamin ang sikat ng araw sa umaga at umiinom ng kape. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na nagkaroon ako ng ganitong mapayapang sandali kasama ang aking anak. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang buhay sa Pilipinas. Nag-isip muna si Fatima sandali bago nagsimulang magkuwento. Noong una po, kakaiba ang lahat. Maliit na silid, matigas na kama, at kailangang sumakay ng tren papunta sa eskwela tuwing umaga. Ngunit dahan-dahan po akong nasanay sa bagong kapaligiran. Ikinuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita niya ang mga kaibigan niyang estudyante na nagpaparaya ng upuan sa mga matatanda sa tren at hinangaan niya kung paanong tinitingnan iyon ng mga tao sa paligid bilang normal na aksyon. Pagkatapos ay natural na ginawa na rin niya iyon. Inamin din niya na noong unang ilang buwan umiiyak siya araw-araw. Ang pagtrato sa kanya bilang isang ordinaryong estudyante na walang anumang priority ay labis na nagpalungkot sa kanya. Ang host family ay tinrato lamang siya bilang isang miyembro ng pamilya.
Nagulat siya nang marinig na kailangan niyang maglaba ng sarili niyang damit. Kaya paano ka naglaba? Tanong ko. Sinabi ni Fatima na sa simula ay tumanggi siya ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Na-inspire siya nang makita niya si Leah, ang anak ng host family. Kahit na ang tatay niya ay isang CEO ng isang malaking kumpanya, normal lang niyang ginagawa ang sarili niyang gawain. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming tao ang naglilingkod sa kanya, kundi kung paano tayo makakapamuhay nang naaayon sa mga tao sa paligid natin. Nang marinig ko iyon, lubos akong humanga. Tila natutunan ng aking anak ang mga bagay na hindi namin maituro sa kanya sa Qatar. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang buhay sa eskwela, sinabi ni Fatima na mahirap sa simula dahil sa language barrier, ngunit unti-unting naging mas maayos. Nagsimula siyang matuto ng mga pangunahing bagay tulad ng pagpila at paghihintay ng kanyang turno sa oras ng pagkain. Ang mga kaibigang Pilipino ay tinuturing na normal ang mga bagay na iyon. Ngumiti si Fatima at nagkuwento ng isang maliit na insidente. Minsan, sinabi niya sa isang kaibigang Pilipino, "Huwag kang magpapakita sa akin ulit." Isang banta. Ang resulta ay tiningnan siya ng lahat ng kakaiba. Sinabi ni Leah sa kanya na iyon ay bastos na pananalita. Ang paggalang sa isa't isa ay ang kultura ng mga Pilipino, sabi ni Leah. Napatawa rin ako. Ang dating Fatima, kung pinuna ng ganoon, ay tiyak na magagalit. Ngunit ngayon, ikinuwento niya iyon bilang isang nakakatuwang alaala. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sinabi ni Fatima na gusto niyang maglakad-lakad sa sentro ng lungsod ng Doha. Sa Pilipinas, madalas siyang maglakad at gusto rin niyang subukan ang paggamit ng pampublikong sasakyan. Ang aming pamilya ay laging gumagamit ng sasakyang may sariling driver. Nagulat ako sa sagot na ito. Tinawag ko ang driver upang ihanda ang sasakyan, ngunit umiling si Fatima. Hindi na po kailangan, inay. Gusto ko pong maglakad. Iyon po ang tunay na paraan upang maramdaman ang lungsod. Sa huli, nagpasya akong sundin ang gusto ni Fatima. Sabi rin ng aking asawa na sasama siya. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng 10 taon na lumabas kami ng aming pamilya ng walang driver. Ang umaga sa Doha ay medyo mainit at maalinsangan, ngunit tila hindi ito pinansin ni Fatima. Sinabi niya na ang tag-araw sa Pilipinas ay mainit at maalinsangan din kaya ito ay kayang tiisin. Habang naglalakad sa mga kalye ng Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat ng may bagong pananaw. Ang mga tindahan sa tabi ng kalsada, ang mga taong dumadaan at maging ang mga tile sa bangketa. Paminsan-minsan, tumitigil pa siya upang kumuha ng litrato. Ang itsura na ito ay talagang kakaiba. Ang dating Fatima ay halos hindi man lang pinapansin ang mga bagay sa paligid. Pagkatapos maglakad ng halos 1 oras, itinuro ni Fatima ang isang maliit na coffee shop. Iyon ay isang ordinaryong lokal na coffee shop, malayo sa mga magagarang restaurant na madalas naming puntahan. Medyo nag-alinlangan ang aking asawa ngunit sumunod din siya sa suhestiyon ni Fatima. Nang pumasok kami sa shop, maraming mata ang nakatuon sa amin. Bihira na ang matataas na tao sa Qatar ay pumupunta sa ganitong lugar. Hindi natinag si Fatima sa mga tinging iyon. Siya mismo ang umorder ng Arabic coffee. Noon, kami ang laging umorder ng pagkain para sa kanya. Nagulat ako sa kanyang natural na pag-uugali. Sinabi ni Fatima na sa Pilipinas, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, mula sa pag-order, pagbabayad, hanggang sa paghuhugas ng pinggan habang umiinom ng kape. Nag-usap kami tungkol sa pagbabago ng Qatar, ang mga bagong gusali sa Doha, ang mga pagbabago pagkatapos ng World Cup, at ang balita sa pamilya. Sa aming usapan, binanggit ni Fatima ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao na nangangahulugang pagkakaisa, ugnayan, at pagmamalasakit ng tao sa tao. Nagbigay siya ng halimbawa na ang lola ng host family ay laging nagbabalat ng mangga para sa kanya upang kainin. Tinanong ng aking asawa, hindi ba iyan katulad ng tradisyonal na pagiging mapagpatuloy ng mga Arabe? Itinuro ni Fatima ang pagkakaiba. Ginagawa lang po natin iyan para sa mga bisita o sa mga taong mas mataas ang katayuan. Ngunit sa Pilipinas, ginagawa nila iyan sa lahat ng tao. Maging sa bus driver, empleyado ng convenience store, o tagalinis sa eskwela. Ang sinabi ni Fatima ay nagpabigat sa aking isip.
Ang totoo ay sa aming bahay, halos tinitingnan na parang hangin ang mga katulong. Ang pagbabago ni Fatima ay hindi lamang sa labas, kundi ang pananaw niya sa mundo ay nagbago. Pagkatapos ng coffee shop, pumunta kami sa lokal na pamilihan ng Doha. Doon, nakipag-usap at nakipagtawaran si Fatima sa mga tindera. Hindi ko inakala na magkakaroon ng ganoong ugali ang aking anak. Ang dating Fatima ay hindi man lang nagtatanong ng presyo bago bumili. Hindi, dapat kong sabihin na hindi siya kailanman pumunta sa mga lugar na tulad nito. Habang naglalakad sa pamilihan, tumigil si Fatima ng medyo matagal sa isang maliit na tindahan ng handicraft. Iyon ay isang tindahan na nagbebenta ng lokal na alahas ng Qatar. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ng tindahan ay kahanga-hanga. Ang dating Fatima, hindi lang sa hindi nakikipag-usap sa mga tindera, ay hindi man lang kailanman sumulyap sa kanila. Ang ganda po ng kwintas na ito. Gawa po ba ito ng kamay niyo, ate? Tanong ni Fatima sa may-ari ng tindahan. Nagulat ang may-ari, ngunit agad nang ngumiti ng maliwanag at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang gawa. Nang makita ko ang kanilang pag-uusap, muli akong nagulat sa pagbabago ng aking anak. Seryosong nakikinig si Fatima sa kwento ng may-ari ng may katapatan. Sa huli, binili ni Fatima ang gikwintas na iyon. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ang proseso ng pagtawad kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari ng tindahan. Ang ganda po ng gawa ninyo. Maraming salamat po. Nang makita ko ang eksenang iyon, bigla kong napagtanto na ang kahulugan ng pagiging tao na gusto naming ituro kay Fatima ay natural na natutunan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi niya natutunan iyon sa mga espesyal na kurso o lecture, kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino tungkol sa kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Pauwi na kami. Nagmungkahi si Fatima. Itay, inay, sumakay tayo ng tren ng magkakasama bukas, ha? Nagtinginan kami ng aking asawa at sabay kaming tumango ng nakangiti. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng mapayapa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nagbago ang aking anak. Ngunit may kutob ako na ang pagbabagong ito ay magdadala rin ng mabuti sa aming pamilya. Tulad ng sinabi ni Fatima tungkol sa pakikipagkapwa-tao, nag-umpisa akong mag-isip kung paano mas pahalagahan ang ugnayan ng tao sa tao. Kinaumagahan, pumunta kami sa istasyon ng tren ayon sa aming pinag-usapan. Mukhang medyo nag-aalala ang aking asawa, ngunit nang makita niya ang kumpiyansang hitsura ni Fatima, tila gumaan din ang kanyang loob. Sa totoo lang, nasasabik din ako, ito ang unang beses na gumamit ako ng pampublikong sasakyan. Pagkatapos ng buong buhay na nakasakay lamang sa limousine at mga luxury car. Kailangan po nating bumili ng ticket dito. Dinala kami ni Fatima sa automated ticketing machine. Sanay siyang mag-swipe ng kanyang daliri sa screen, pumili ng destinasyon at magbayad. Ang hitsura niya ay napaka-natural, para bang ginagawa niya iyon sa lahat ng oras. Nang makarating kami sa platform, iba't ibang uri ng tao ang nagtitipon doon. Ang mga manggagawa, estudyante at ordinaryong tao ay nasa iisang espasyo. Ang eksenang ito ay medyo bago sa amin. Ang aming pamilya ay laging nasa hiwalay na mga espasyo, hiwalay sa iba't ibang social class. Nang dumating ang tren, natural na dinala kami ni Fatima papasok. Kahit na medyo masikip, hindi nagpapakita ng takot si Fatima. Matapos makahanap ng upuan, sinabi ni Fatima, "Mas komplikado po ang tren sa Maynila. Sa rush hour po, sobrang dami ng tao na wala nang mapagtayuan. Sa masikip na espasyo, sa mga taong dumadaan, tiningnan ko ang Doha ng may bagong pananaw. Ang imahe ng lungsod na hindi ko pa nakikita, ang mga tunog na hindi ko pa naririnig, ang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan, ang lahat ay bago. Masaya po ba?" Tanong ni Fatima. Ang lahat ng tao ay nasa iisang espasyo, nagbabahagi ng iisang karanasan. Ang mga Pilipino po ay tinatawag itong community spirit o bayanihan, tumango ang aking asawa. Oo, iba talaga ang pakiramdam. Sumakay kami ng tren patungo sa isang shopping mall sa Doha at nagpasya kaming kumain ng tanghalian sa isang ordinaryong restaurant. Hindi luxury restaurant, kundi isang kainan na paborito ng mga lokal. Si Fatima mismo ang pumili ng menu at umorder. Nang dalhin ang pagkain,
Mahinahon niyang sinabi, "Kain po tayo, itay, inay." Sa Pilipinas po, karaniwang sinasabi iyan bago kumain upang magpakita ng respeto. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fatima, "Salamat po sa pagkain," at naglinis ng bahagya sa mesa. Naramdaman ko na ito ay kakaiba. Hindi namin kailanman ginagawa ang ganoon sa bahay. Habang naglalakad sa mall, ikinuwento ni Fatima na marami siyang natutunan sa Pilipinas mula sa life skills hanggang sa social communication skills. Ang partikular na nakakabilib ay ang sinabi ni Fatima tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng iba. Ang mga Pilipino po ay napakahusay sa pag-obserba sa emosyon ng isa't isa. Noong una po, naramdaman ko na nakakainis iyon. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na iyon po pala ay concern, isang paraan upang hindi makaramdam ng awkwardness ang iba at upang mamuhay ng naaayon ang lahat. Pauwi na kami noong gabi, mahinang sinabi ni Fatima, "Sa totoo lang po, noong una akong dumating sa Pilipinas, nahirapan po ako." Puno ng katapatan ang boses ni Fatima. "Ang lahat ay kakaiba, walang sinuman ang tumrato sa akin ng espesyal. Noong unang buwan, umiiyak po ako tuwing gabi. Gusto ko lang pong bumalik dito." "Ha?" Nagulat ako at nagtanong, "Bakit? Bakit hindi mo sinabi?" Ngumiti ng bahagya si Fatima. "Kung sinabi ko po, susunduin niyo po ako agad." Ngunit pagkatapos, lumipas ang oras at unti-unting nagbago ang lahat. Ang pagkakaroon ng sarili kong espasyo at oras ay nagbigay sa akin ng kalayaan, hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang miyembro ng kung anong angkan, kundi mamuhay bilang si Fatima. Nang marinig ko iyon, kumirot ang aking puso. Ngayon ko lang napagtanto na ang reputasyon at katayuan ng aming pamilya ay naging pasanin kay Fatima. Gusto naming palakihin ang aming anak na maging isang espesyal na tao, ngunit iyon ang nagpadama kay Fatima ng kalungkutan. Nang makauwi kami, agad akong nagtanong, "Naaalala mo ba ang Pilipinas ngayon?" Nag-isip sandali si Fatima at tumango. "Opo, pero sa tingin ko, kahit saan po ako pumunta, magagamit ko po ang lahat ng natutunan ko." Noong gabing iyon, nag-usap kami ng malalim ng aking asawa tungkol sa kung ang kapaligiran ba na nilikha namin para kay Fatima ay talagang tama. Maraming iniisip ang pumasok sa aking isip. Kakaiba na iyon din ang iniisip ng aking asawa. Ang natutunan ni Fatima mula sa Pilipinas ay tila hindi lamang tungkol sa kagandahang asal o kalayaan, kundi tungkol sa ugnayan ng tao sa tao, tungkol sa kung paano mamuhay ng magkasama sa isang lipunan. Nag-usap kami ng hating gabi tungkol sa pagbabago ni Fatima at tungkol sa aming sariling lifestyle, ang paraan ng pamumuhay namin, ang ugali namin sa mga tao sa paligid namin, at ang pinakamahalaga, kung ano talaga ang mahalaga sa ugnayan ng tao sa tao. Kinaumagahan, nagbigay si Fatima ng isang di inaasahang mungkahi. "Itay, inay, mag-volunteer po tayo ng magkakasama ngayong weekend ha?" Sa simula, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin yon. Volunteer? Ang aming pamilya ay nagbigay ng maraming pera, ngunit hindi kailanman direktang naglaan ng pagsisikap o oras para sumali sa mga volunteer activity. "Anong volunteer activity?" tanong ng aking asawa. "Sa isang volunteer support center po sa labas ng Doha, maaari po tayong tumulong sa pag-iimpake ng pagkain. Sa Pilipinas po, madalas din po akong sumasama sa aking mga kaibigan. Nag-alinlangan ako. Ang direktang pagharap sa mga taong nangangailangan ng tulong at paggawa ng service work ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ngunit nang makita ko ang seryosong mukha ni Fatima, mahirap tanggihan. Subukan natin minsan, kinindatan ako ng aking asawa. Kaya, nagpasya kaming mag-volunteer sa weekend na iyon. Inihanda ni Fatima ang lahat, nakipag-ugnayan sa center upang magtakda ng oras at nagtanong kung ano ang maaari naming itulong. Ang hitsura niya ay talagang mature. Nang dumating ang weekend, iba ang suot namin kaysa sa karaniwan. Hindi magagarang damit o alahas, kundi simpleng damit na komportable. Habang papunta sa support center, naramdaman ko pa rin ang pagkailang dahil ito ang aking unang karanasan. Nang makarating kami, malugod kaming sinalubong ng volunteer coordinator. Mukhang nagulat siya nang makilala niya kami, ngunit natural na nakipag-usap si Fatima. Nakilahok na po ako sa maraming volunteer activity sa Pilipinas, kaya inanyayahan ko po ang aking mga magulang.
Ano po ba ang matutulong namin? Hiniling sa amin ng coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain, nagsuot kami ng apron at pumasok sa kusina. Kami ng aking asawa ay lubhang nailang, ngunit sanay na kumilos si Fatima mula sa pagdadala ng pagkain, pag-aayos ng mga plato, hanggang sa paghuhugas ng pinggan. Ang nakakagulat ay habang lumilipas ang oras, unti-unti kaming nasanay ng aking asawa sa trabaho ng natural. Sa simula, kakaiba at hindi komportable, ngunit pagkatapos ay nagsimula akong maramdaman ang halaga ng trabaho, lalo na ang ngiti ng mga manggagawa na tumatanggap ng pagkain na inihanda namin at nagpapasalamat. Iyon ay tumagos sa aking puso. Pauwi na kami pagkatapos ng volunteer activity. Lahat kami ay nababalot ng isang kakaibang pakiramdam. Kahit na pagod, naramdaman namin ang kasiyahan. Ang pakiramdam na ito ay unang beses kong naramdaman. "Kumusta po?" tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang aking asawa at sumagot. Mas mahusay kaysa sa inaakala ko. Dahil sa unang beses, medyo awkward, ngunit pagkatapos ay naging mas natural. Tumango rin ako. "Sabi mo madalas mong ginagawa ang mga ito sa Pilipinas, hindi ba? Kumusta noong una?" Naningning ang magameta ni Fatima. "Sa simula po, required iyon ng eskwela. Ngunit habang ginagawa ko, naging masaya po ako. Ang pinakamahalaga po ay hindi mahalaga kung sino ang aking magulang o kung gaano karami ang aking pera. Isa lang po akong tao na tumutulong sa ibang tao. Ang ganda po ng pakiramdam na iyon. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nag-isip ako ng malalim. Ano ang halaga na hinabol namin sa buong buhay namin? Ano ba talaga ang mahalaga? Sa gitna ng privilege at kayamanan, ano ang nawala sa amin? Tila natagpuan ni Fatima ang mga bagay na iyon mula sa Pilipinas. Mabilis lumipas ang oras at hindi nagtagal ay 2 linggo na si Fatima sa bahay. Kahit na malapit na ang college entrance, sinabi ni Fatima na mas gusto niyang bumalik at mag-aral sa isang universidad sa Maynila kaysa sa Qatar. Sa simula ay tumutol kami, ngunit ngayon ay nagpasya kaming respetuhin ang pinili ni Fatima. Ngayon ay kaarawan ni Fatima. Kung noon, magdaraos kami ng isang marangyang party at mag-iimbita ng maraming tao. Ngunit sinabi ni Fatima na gusto lang niyang magdaos ng isang simpleng family dinner at humingi siya ng isang sorpresa na regalo. Regalo sa kaarawan. "Maaari po ba akong humingi ng isang espesyal na bagay?" "Oo naman, kahit ano pa iyan," sagot ko. "Gusto ko pong ako mismo ang maghanda ng hapunan para sa buong pamilya gamit ang mga pagkain na natutunan ko sa Pilipinas." Nagulat ako at hindi makapagsalita. Ang aming bahay ay laging may professional chef na naghahanda ng pagkain. Ang ideya na si Fatima mismo ang papasok sa kusina ay hindi maisip. "Kailangan mo ba ng tulong ng chef, anak?" Umiling si Fatima. "Gusto ko po talagang ako mismo ang gumawa. Natuto po akong magluto kasama ang nanay ng host family sa Pilipinas." Kaya inukupan ni Fatima ang kusina. Sinubukan ng katulong na tumulong sa tabi niya, ngunit iginiit ni Fatima na siya mismo ang gagawa ng karamihan. Kahit na hindi ako komportable, nang makita ko ang kumpiyansang ugali ni Fatima, nagpasya kaming maghintay. Pagsapit ng gabi, ang mesa ay puno ng mga pagkain na inihanda ng maingat. Sinigang, adobo, lumpia, at marami pang iba. Lahat ay gawa ng kamay ni Fatima. "Maligayang kaarawan, Fatima." Itinaas ng aking asawa ang kanyang baso. Ngumiti ng maliwanag si Fatima. "Salamat po, itay, inay." Nagsimula kaming tikman ang mga pagkain na inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, ang lasa ay hindi maikukumpara sa skill ng professional chef. Ang ilang pampalasa ay medyo matapang, ngunit kakaiba. Mas masarap ito kaysa sa anumang mamahaling pagkain. Dahil iyon ang pagkain na inihanda ng aming anak ng buong puso. "Kumusta po?" tanong ni Fatima nang maikaba. "Napakasarap, anak," tapat kong sagot. Pagkatapos kumain, oras na upang hiwain ang cake. Biglang mahinang nagsalita si Fatima. "Sa totoo lang po, mayroon pa po akong gustong sabihin." Tumingin kami ng seryoso kay Fatima. "Pagbalik ko po sa Pilipinas, gusto ko pong magpatuloy sa pagbo-volunteer sa support center na iyon at sa hinaharap, gusto ko pong gawin itong propesyon." Nanigas ang mukha ng aking asawa. Ang paggawa ng ganitong trabaho bilang propesyon ng isang miyembro ng aming pamilya ay mahirap isipin.
Ngunit nang tingnan namin ang seryosong tingin sa mata ni Fatima, alam namin na hindi ito isang padalos-dalos na ideya. Bakit gusto mong gawin ang trabahong iyon? Tanong ng aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at sumagot. Noong nanirahan po ako sa Pilipinas, napagtanto ko po ang isang bagay na ang mga privilege na mayroon ako ay hindi ko po pinaghirapan. Swerte lang po na ipinanganak ako sa pamilyang ito. Sa tingin ko po, ang paggamit ng mga privilege na iyon upang tulungan ang iba ay ang aking responsibilidad. Lubos akong naantig sa mga salita ni Fatima. Ang aking munting anak ay mayroong ganoong kalalim na pag-iisip, kaya ako ay nagulat at ipinagmamalaki. Gawin mo ang gusto mo. Sa wakas ay nagsalita ang aking asawa. Rerespetuhin namin ang desisyon mo. Pumatak ang luha sa mga mata ni Fatima. Nagpapasalamat po ako talaga sa inyo, itay-inay. Ang ibang tao ay tiyak na hindi makakaintindi. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang pagpapadala namin kay Fatima sa Pilipinas ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Maaari pa ngang sabihin na ang desisyong iyon ay nakatulong kay Fatima na maging isang tunay na tao. Hindi na si Fatima ang isang prinsesa. Siya ay isang tao lamang na naghahanap ng sarili niyang landas at isang napakagandang tao. Bigla kong napagtanto na ang tunay na privilege ay hindi pera o katayuan, kundi ang pakiramdam na konektado sa iba at ang paniniwala na maaari akong mag-ambag sa mundo. Itinuro ng Pilipinas sa aking anak at sa amin ang kahulugan ng pagiging tao at nagbigay ng isang bagong simula para sa buong pamilya. At ngayon, gusto ko ring maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Marahil, ako mismo ay makakapamuhay ng mas makatao tulad ni Fatima.